Sa kalalaman ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin, Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay nagsisikap na sundin ang aral ng ating Panginoon. Pero kung minsan tayo nagkakamali, nagkakasala, nagkukulang. Kaya sa pagsimula ng misang ito, pagsisihan natin at humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisa sa Diyos na makapangyarihan at sa inyong mga kapatid, sapagkat lupa ako nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasako ko kay Santa Maria ng aking Birhen, sa lahat ng mga anghel at ng mga santo, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuli ka namin, dinaragal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulubog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang madalan, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo ang atas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang lahat ng kautusan mo, Panginoon, ay nauwi lamang sa dalawa: pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Itulog mo makasunod kami sa iyong mga kautusan upang matamo ang buhay na walang hanggan. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Hanapin ang Panginoon samantalang siya ay inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat ng talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di nyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Malapit ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Malapit ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Aking pupurihi, pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon, at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilahan niya ay mahirap nating unawain. Malapit ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayan magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi natatangi. Sa kanyang nilikha,
ang pagtingin niya ay mamamalagi. Malapit ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya ay tapat at totoo. Malapit ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makakabuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Pagsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Ang mga salita ko ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yung binigkas ni Jesus ang talinhagang ito sa kanyang mga alagad. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isa ng ama ng sambayan na lumabas sa pagbubukang liwayway upang umupa ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Na makipagkasundo na siya sa kanila sa 1 denaryo sa bawat araw, ay pinaparoon sila sa kanyang ubasan. Paglabas niya uli ng mag-iikatatlong oras, ay nakakita ng iba pang nakatayo sa liwasan na walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng nararapat." Nagsiparoon nga sila. Lumabas siyang muli ng mag-iika-6 at mag-iika-9 na oras at gayon din ang ginawa. Paglabas niya na mag-iika-11 oras ay nakatagpo ng iba pang mga nakatayo roon at sinabi sa kanila, "Bakit kayo nakatayo rito ng buong maghapon at walang ginagawa?" Sumagot sila, "Mangyari ay walang umupa sa amin." Sinabi sa kanila, "Humayo rin kayo sa aking ubasan." Paglubog ng araw ay binigyan ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala. "Tawagin mo ang mga manggagawa at ibigay ang kalang sahod mula sa mga huli hanggang sa mga una." Paglapit ng mga nasa 1 oras ay sumahod ng 1 denaryo ang bawat isa. Nang lumapit ang mga nauna, ay iniisip nila na sila ay sasahod ng higit, ngunit sumahod din ng tig-1 denaryo. Na makatanggap na ay nagbulong-bulungan laban sa ama ng sambahayan na ang wika, "Ang mga huling ito ay 1 oras lamang gumawa at ipinantay mo sila sa amin na nagbata ng hirap sa init ng maghapon." Ngunit sumagot siya sa kanila na ang wika, "Kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi ba nakipagkasundo ka sa akin ng 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka na."
ibig kong bigyan itong huli ng gaya ng sa iyo. Hindi ko ba magagawa sa aking ari-arian kung ano ang ibig kong gawin? Unainggit ka ba dahil sa ako ay mabait? Kaya nga, ang mga huli ay mauuna at ang mga una ay mahuhuli. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakaganda ng plano ng Diyos sa sanlibutan at gayon din sa atin sa creation o paglalang ng mundo. Pero kung titingnan natin, yung gandang yon ay parang naiiba sa nangyayari sa ating panahon. At tama yung sinasabi ng ating Panginoon o bang pagbasa, lalo-lalo na sa first reading. Sinasabi ni Propeta Isaias, ang isipan ko ay iba kaysa sa isipan ng tao. Iba ang aking daan, ang aking pamamaraan, at iba ang sa tao. Ito ang dahilan kung bakit yung plano ng Diyos ay naiiba sa ngayon. Sapagkat kung ang pag-iisip lamang ng Diyos ay katulad ng pag-iisip ng tao, napakaganda sana ng mundo. Wala sanang pagkakamali. Wala sanang COVID-19. Wala sanang naghihirap sa mundong ito. Pantay-pantay sana ang lahat ng tao. Walang naaapi sapagkat tayong lahat ay plinano ng Diyos na maging masaya katulad niya. Wala na sanang nawala ng trabaho. Wala sanang sa ngayon ay may sakit dahil sa kagawan ng ibang tao, dahil sila nag-iisip ng masama, dahil sila naghiganti, kaya't may mga tao na naghihirap sa kasalukuyan. Ang pag-iisip ng Diyos ay iba. Napakaganda. At wala sana ang lahat ng nangyayari ngayon. Sa banal na Ebanghelyo ay makikita natin na yung pag-iisip ng Diyos at pag-iisip ng tao ay naiiba. Yung pamamaraan ay iba kaysa sa Diyos at sa tao. Tignan natin sa banal na Ebanghelyo sa talinhaga na ipinahayag dito. Makikita natin na yung binigyan ng kasunduan ng ating Panginoon, the whole day, ay nagpagkasundo siya ng 1 denaryo at ibinigay niya ito doon sa mga gumawa the whole day. Walang injustice na ginawa ang ating Panginoon dito. Pantay-pantay. Kahit binigyan niya yung huli ng 1 denaryo, still wala siyang inapi sapagkat ang ibinigay niya ay para sa kanya at according to sa kasunduan. Yung mga tao na nagalit sa bandang huli ay dahil lamang sila nainggit doon sa ibinigay na bagay doon sa mga tao na nagtrabaho ng 1 oras. At ito'y napakasamang gawain, ang inggit sa ating kapwa. Ang tinitignan nila ay hindi yung ibinigay sa kanila, kundi ang tinitignan nila ay kung ano ang mayroon doon sa ibang tao. At ito'y sa buong mundo, lahat ng tao na naiinggit o nagagalit sa ating kapwa, hindi nila tinitignan ang biyaya na nasa kanila, kundi ang tinitignan nila ay kung ano mayroon yung ibang tao. At dahil dito, ikinukumpara nila at dito naiinggit sila. At ang pinakamasama, anong resulta ng inggit? Hindi nakapagpasalamat sila sa biyayang ibinigay ng ating Panginoon na 1 denaryo sa 1 araw at dahil wala silang trabaho. Hindi sila nakapagpasalamat doon sa biyaya na ibinigay na trabaho sa kanila. At ang nangyari, yung naramdaman nila ay galit at inggit. At sa inggit na ito, nag-iisip sila ng masama sa Diyos at doon sa ibang tao.
Kaya nga dapat alisin ito. Otherwise, patuloy na tayo ay mag-iisip ng masama sa ating kapwa at hindi tayo naaayon sa pag-iisip ng Diyos. Ang ikalawa makikita natin sa Banal na Ebanghelyo ngayon ay yung generosity ng ating Panginoon. Yung kababaang loob ng ating Panginoon. Totoo nga na Kanya ang lahat ng kayamanan at maaari niyang ibigay ang lahat ng ito sa nais niyang bigyan. At ito sinasabi niya sa Banal na Ebanghelyo ngayon, ikaw ba ay naiinggit dahil ako ay mabait? Dahil ako ay generous? Si William Lewis Douglas ay isang napakasikat na Amerikano. Siya ay isang businessman. Siya ay may-ari ng company ng mga sapatos sa Massachusetts. Nung siya nagsisimula pa naman, nakaranas siya ng hirap. Siya ay nawala ng trabaho ng napakatagal, hanggang $1 na lamang ang naiiwan sa kanya. At nang siya ay pumasok sa kanilang simbahan, ibinigay niya yung 50 cents doon sa $1, doon sa koleksyon ng simbahan. The following day, nakarinig siya na mayroong nag-hire na isang factory doon sa neighboring town. Subalit ang tignan niya yung pamasahe. Ang pamasahe hanggang doon sa town na yun ay $1. Nagsisisi ba siya? Dahil binigay niya yung 50 cents. Pero ang ginawa niya, bumili siya ng 50 cents ticket sa train. At kalahati lamang ang inabot ng 50 cents. At dahil malayo pa yung town, nagsimula siyang maglakad. Subalit sa kanyang paglalakad, isang block pa lamang ang naralakad niya. Nakarinig na siya na doon sa isang kanto ay may isang factory na nag-hire din ng mga workers. At doon siya pumunta. Ang sweldo doon sa kanyang napuntahang trabaho is almost double kung siya nagpatuloy at nag-train hanggang doon sa in-advertise na trabaho una. Siya nakakuha 10 times more than doon sa kanyang ibinigay. Ang biyayang generosity ng ating Panginoon ay hindi natin mapapantayan. Ang generosity ng ating Panginoon ay napakalaki. At makikita natin ito dito sa Banal na Ebanghelyo ngayon, na kahit nagtrabaho ka ng kaunti, ay ibibigay sa iyo ng ating Panginoon ay labis-labis. At ito hindi maintindihan ng tao dahil sa pag-iisip ng tao ay pag-iisip ng Diyos ay iba. From creation, makikita natin ang generosity ng ating Panginoon. Creation ay nilalang niya ang lahat ng bagay para sa kabutihan, para sa kapakanan ng lahat ng tao. Nang nilalang niya ang tao, we were created according to His own image. Nang ibig sabihin, gustong i-share ng ating Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang kaligayahan sa lahat ng tao. Ito ang generosity niya. Ibibigay niya ang labis-labis ang lahat para sa ating kabutihan. Sa Banal na Ebanghelyo ay hindi ito maintindihan ng ating Panginoon, ng mga tao. Sinasabi nga dito sa John 3:16 na sinasabi dito na dahil sa pagmamahal ng tao ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak para sa atin. Sa Romans ay sinasabi rin dito ni San Pablo na kung nagawa ng Diyos na ibigay niya sa tao ang kaisa-isahan niyang anak, ano pa ang hindi niya maibibigay? Maibibigay niya ang lahat para sa ating kabutihan, para sa ating kaligtasan, para sa ating kaligayahan. At nang dumating ang ating Panginoon dito sa daigdig na ito, napakaganda ng ipinakita niyang generosity, tanda ng Diyos, generosity ng ating Panginoong Diyos Ama. Doon sa kasalan, ang kailangan lamang nila ay ilang bottles ng wine dahil sila naubusan.
Subalit anong ginawa ng ating Panginoon? Punuin ninyo ang lahat ng tapayang yan hanggang doon sa mapunong-puno. At yun ay ginawang alak ng ating Panginoon. Labis-labis ang kanyang ibinigay. Nang ang mga apostoles ay naglalayag at sila ay nangingisda, ang kailangan lamang nila ay ilang pirasong isda para sa kanilang pagkain. Pero ilang isda ang ibinigay ng ating Panginoon. 2 bangka na halos ay lumubog sa dami ng isdang ibinigay ng ating Panginoon. Nang siya'y magpakain ng 5,000 mga tao, hindi lamang sapat ang ibinigay sa kanilang pagkain, tinapay at isda, kundi lumapis pa ng 12 basket ang ibinigay ng ating Panginoon. And finally, sa kanyang misyon, isang blood lamang niya ang kailangan para sagipin ang kasalanan ng buong mundo. Pero ibinigay niya ang lahat ng kanyang buhay. Hanggang sa last blood niya ay ibinigay niya sa atin upang matubos tayo sa ating kasalanan. Ganon kalaki, ganon kadami ang pagmamahal at kababang loob ng ating Panginoon. At siya mismo ang nagsasabi sa atin, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Ang ibibigay sa iyo ay punong-puno, tama sa takal, siksik na siksik, lumalabis at umaapaw. At ang measurement na gagamitin mo sa iba ay siyang measurement na gagamitin din sa iyo. Minamahal ko mga kapatid, sana ang generosity ng ating Panginoon ay matanggap natin, maramdaman natin, at ito'y pagdasal natin. Sapagkat tutungan na maaari na iba ang ating pag-iisip, iba yung gawain natin kaysa sa ating Panginoon. Pero kung susundin natin ang aral at isa sa buhay ang aral ng ating Panginoon, matutularan natin ang kanyang pagmamahal, matutularan natin ang kanyang kababaang loob. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, ibinaon. Nanalo sa mga impyerno, nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluglok sa kanan ng Diyos sa amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at uupong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang namamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Ipinakita sa atin ni Jesus ang isang amang puno ng pagmamahal sa mga anak niya, at hindi padadahil sa kanyang kabutihang loob. Sagutin natin ang bawat panalangin. Amang mapagmahal, kami naway maging lingkod. Amang mapagmahal, kami naway maging lingkod mo. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa silang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Sa kabila ng pag-uusik at kahirapan, manalangin tayo. Amang mapagmahal, kami naway maging lingkod mo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabaho na may makatarunang
makatarungang sahod para sa lahat ng manggagawa. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, kami naway maging lingkod mo. Para sa mga manlalayag at sa kanilang pamilya, upang patuloy silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at makaiwas sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, kami naway maging lingkod mo. Para sa mga walang hanap buhay sa panahong ito ng pandemya, naway huwag silang mawala ng pag-asa at magsumikap na makatagpo ng disenteng trabahong makapagtataguyod sa kani-kanilang pamilya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, kami naway maging lingkod mo. Naway magbago ang aming puso't pamumuhay at maging matatag sa pagsubok, dala ng aming karanasan ngayon sa COVID-19, tungo sa pagiging tapat ng mga katiwala ng sangkinapal. Sa halip na pagsamantalahan ito para sa aming pansariling kapakanan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, kami naway maging lingkod mo. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Ama namin mapagpala, nawa ang kagandahang loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwasan namin ang pagiging makasarili, bagkus ay matutong magbigay. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao, upang mag-iinumin ng aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating ikagagaling at ng buwan niyang iglesyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang buong awa mga handog ng iyong bayan, upang ang mga may pananalig sa iyo ay makatanggap sana ng iyong mga pagpapalang makalangit, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay nga marapat at matuwid ang pupatakagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong banal, Diyos na makapagyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Jesucristo aming Panginoon. Siya ang tunay at walang hanggang pari na nagtatag ng sakripisyong ito na panghabang panahon. Inialay niya ang sarili bilang handog sa kaliligtas ng tao at inutusan kami mag-alay ng haing ito bilang pag-alaala sa Kanya upang sa pagkain ng tinapay na nagbibigay buhay sa banal na piging na ito
ay maipahayag namin ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya kasama ng makapal ng mga anghel sa kalangitan, ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalatian. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa'yo nagmumula lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana makakaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdakal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat pinarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa bukod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Birhina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo Anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupulat at pinagdarangal, kaisa na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagtulad sa kababaang loob ng ating Panginoon ang napakagandang halimbawa na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya tayo may karapatang manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa puso, at iagya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin ang Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik
ni Jesucristo ng aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y saalang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ang sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa, please. Kordero ng Diyos, galis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Makapalag tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Ikaw lamang, Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat na krus yung pinasang, dakila ang pag-ibig mo. Dulo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo dahil sa mga sugat mo. Nagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo.
Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang inaasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako, pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa'yo, at sa langit na tahanan, ako'y kasama mo. Dakila ang pag-ibig mo, dulo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Manalangin tayo. Ang mga binabahaginan na iyong sakramento, Panginoon, ay tulungan mong lagi. Ipakita sana namin sa aming pamumuhay ang pakikibahagi sa iyong mga banal na misteryo, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Salamat sa inyo lahat sa pagdalo niyo sa misang ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa medyo rin. Naway pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. O Diyos, bakit kung pagmasdan ko ang langit na bughaw na likha mo? Labis akong namamangha sa pangunawa, tunay na ako'y iniibig mo. Ang batis may awit ng pagsamba, pati ng parang ay may sigla. Labis akong namamangha kapag aking nadaramang ako'y pinibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Ang batis may awit ng pagsamba, pati ng parang ay may sigla. Labis akong namamangha kapag aking nadaramang ako'y inibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti
sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Napakabuti